Hello everyone and hello Taurus. This reading ay para sa February 2026 ninyo. We will look into the energies for the month and anong yung mga advice na gustong ibigay ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na to is to give guidance, sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Taurus, you have the Ten of Swords in reverse in your past. Galing ka sa isang matinding pagkalungkot. Yung Ten of Swords reverse ay senyales na sa wakas natapos na yung yugto or chapter kung saan pakiramdam mo ay tinalikuran ka ng mundo o sagad na ang sakit na naranasan mo. Nagsisimula ka ng bumangon mula sa iyong pagkakadapa. Hindi naging madali ang pagkalas mo sa bigat ng nakaraan. Pero ang mahalaga, wala ka na sa ilalim. Nakahinga ka na ng maluwag dahil ang pinakamalalang bagyo ay nakalagpas na. You have the Page of Wands in your present. Ngayong Pebrero may mga bagong enthusiasm, may sigasig na dumadaloy sa'yo. Ang Page of Wands ay parang simula ng apoy. Handa ka ng sumubok ng mga bagong bagay at punong-puno ka ng eagerness, ng pananabik sa mga darating na balita o oportunidad. Taurus, ramdam mo yung pagiging mapusok, bold, being impulsive sa ngayon na magandang paraan. Gusto mong mag-explore at huwag hayaang maging boring ang buhay mo. Gamitin mo itong energy na to para simulan yung mga projects, mga proyekto na dati ay pangarap lang. Okay, you have the Two of Cups in your potential energy, Taurus. Sa aspeto ng iyong mga koneksyon, malakas ang hatak ng pakikipag-ugnayan, ng connection sa area na to. May potential na may makaka-vibe ka ng husto o mabubuong kasunduan na magdadala ng balanse at harmony sa araw-araw mo. Taurus, ang enerhiyang ito ay tungkol sa pag-iisa or unification. Kung makikita mo dito, yung dalawang tao ay may hawak na cups and nagkakasundo sila. Isa lang yung layunin ninyo. Hindi ka mag-iisa sa mga plano mo. Asahan mo na may darating na tao o sitwasyon na makikipagtulungan sa iyo ng tapat. Taurus, ang advice sa iyo is the Two of Swords reversed. Ang payo sa iyo, itigil mo na ang hesitation, yung pag-aatubili, pag-question ng sarili. Kailangan mong pumili at gumalaw ng desisyon kahit gaano pa ito kahirap. Kapag nagpasya ka na, nag-decide ka na, doon mo lang mararamdaman ang tunay na kalinawan ng loob. Yung potential outcome mo is the Tower reversed. Taurus, sa dulo, mukhang maiiwasan mo ang isang malaking kapahamakan. Ang Tower reverse ay nagpapahiwatig na kahit may mga pagbabagong darating, hindi ito magiging kasing gulo o kasing saklap ng inaasahan mo. Magiging gentle, magiging mild, magiging banayad yung bagsak. Instead na gumuho yung lahat, Taurus, magkakaroon ka ng pagkakataong ayusin ang mga bitak, yung mga cracks ng foundation ng buhay mo. Ito ay panahon ng muling pagbubuo ng walang masyadong drama. Basta handa kang tanggapin ang pagbabago. Pagdating naman sa relationships ninyo, Taurus, galing ka sa isang relationship o isang sitwasyon na nag-iwan sa iyo ng matinding sugat. Pero ang paglabas ng barahang ito, ang pabaliktad, ay nagsasabing unti-unti mong natatanggap ang nangyari at hindi mo na hinahayaang kainin ka ng bitterness because of the Ten of Swords reverse. Taurus, tapos na yung panahon ng pagiging malungkot.
Yung dating pagkabigo, yung disappointment ay nagiging aral na lang ngayon. Handa ka na uling tumingin sa salamin ng hindi mo nakikita ang sarili mo bilang biktima ng tadhana. You have the page of wands here in your present, di ba? Ngayon, para kang isang binatilyo, dalagita, very youthful person na excited na magkakilala ng bago kung ikaw ay single. Sa love ay nangangahulugang may bago kang nakikita, may bago kang napupusuan, may bago kang nagbibigay sa iyo ng konting kilig o may bagong spark na nagpapakilig sa iyo ng hindi mo inaasahan. Ang charm mo ngayon ay nakakahawa, huwag kang matakot na magpakatotoo at ipakita yung likas na attractiveness mo. Kung maganda ka, gwapo, or may appeal ka, or charming ka, cute ka, maging adventurous ka sa pakikipagkilala sa mga tao, at yung pagbibigay mo ng affection sa partner mo kung ikaw naman ay may partner. Taurus, sa relationship mo, may malakas na chances na makatagpo ka ng isang tao na kapareho mo yung nararamdaman, na makakaintindi sa lalim ng iyong puso. Kung nasa relasyon ka na, ito ay panahon ng muling pagkakasundo, pagkakaroon ng pagpapalalim ng inyong pinagsamahan, ng inyong sinumpaan. Yung energy na to, Taurus, ay puno ng pagmamahalan at pagbibigayan kung saan pantay yung turingan sa isa't isa. Advice sa inyo is huwag mong itago ang nararamdaman mo dahil sa takot. Kung may kailangan kang sabihin o desisyonan, may kaugnayan sa puso, gawin mo ito na ngayon. At huwag nang maging mapag-alinlangan. Huwag mo nang pag-isipan, huwag mo nang tanungin, huwag ka nang maging doubtful sa sarili mo. Buksan mo yung puso mo at huwag kang maging bingian sa sinasabi ng emosyon mo. Yung pag-iwas sa usapin or usapan sa katotohanan ay lalo lang magpapatagal sa pag-usad mo. Harapin mo yung kailangan harapin ng may tapang. Ang magiging resulta kasi nito, Taurus, ay sa huli ang pag-iwas sa isang pagkawasak ng relasyon. Kung crisis man, kasi because of the Towers of Reverse ay nagsasabing hindi ito yung magiging ending mo. Hindi ito yung kumbaga isang babala lang to para ayusin ang mga mali bago pa lumala. Malalampasan mo ang anumang gulo sa pamamagitan ng pagtitimpi, self-restraint at pag-unawa. Sa huli, Taurus, mas magiging matatag ang iyong pagsasama dahil alam niyong kaya niyong malampasan ang mga pagsubok ng hindi bumibitaw. So, advice cards tayo, Taurus. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please follow or subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow kung kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang umiikot sa community natin. Taurus, your first advice card is Sever Vows of Poverty. Masyado ka nang naging mapagtiis na sa mga nakaraang taon. Sinasabi dito na kailangan mong putulin kung ano man yung mga vows, mga paniniwala, sa panata ng pagpapakasakit or pagkakakait sa sarili ng ginawa mo. Malay mo man o hindi, dahil hindi mo kailangang magdusa para maging karapat dapat sa biyaya. Mali yung ganong belief, yung ganong paniniwala na kailangan pinaghihirapan ng lahat para lang magkaroon ka ng konting ginhawa. Hindi yun totoo, Taurus. Yung paglabas kasi ng Ten of Swords reverse na nakita natin na ay nangangahulugan na dapat mo nang bitawan ang kaisipang kailangan mong maging mahirap, maging maralita, maging
ano ba tawag doon, poor sa aspeto ng happiness or ng money or ng pera. Hayaan mo na dumaloy yung kasaganahan ng walang halong guilt na hindi mo iniisip na ano yung baka may kapalit ito. Hindi mo kailangan mag-alay ng hirap para lang makuha yung ginhawa, Taurus. Your next advice card, Taurus, is conscious consumer. Bilang isang Taurus, likas kang masinop, likas ka na matipid sa mga material na bagay. Pero ang payo dito ay mas maging mapanuri sa kung saan napupunta ang pera mo. Ang pagpili sa mga produkto na ethical at environmentally friendly ay hindi lang para sa mundo kundi para na rin sa paglilinis ng iyong sariling konsensya, ng morals mo. Taurus, mabuhay ka ng simple at bumili lang ng mga bagay na talagang may kabuluhan, may significance at mayroong value para sa'yo. Kapag naging conscious consumer ka, Taurus, mas nagiging balanse ang energies mo na tutulong para maiwasan ang gulo na ipinahiwatig ng Tower Reverse. Ang pag-invest sa tama at tapat na kalakal or trabaho, kung ano man yung ginagawa ninyo, ay nagdadala ng mas malalim na kapayapaan sa iyong pamumuhay. Alright? Your next advice card is loneliness. Taurus, huwag mong katakutan ang iyong pagiging mag-isa, pangungulila, ang iyong loneliness, solitude, yung parang minsan feeling mo ikaw lang mag-isa. Sinasabi rito na kapag natutunan mong mahalin ang iyong pag-iisa, doon mo lang mahihinto ang pagtanggap sa mga bagay o tao na mabababa or yung inferior or mas hindi ganun ka-bless kaysa sa'yo na nararapat na para sa'yo. Yung Two of Cups sa lumabas ay darating lang kapag buo ka sa sarili mo. Yakapin mo yung pagiging mapag-isa dahil ito yung magsisilbing magnet para sa mga taong mababait, mga taong tutulong para sa iyo, kindred spirits, o mga taong totoong makakaintindi sa kaluluwa mo. Huwag kang makipag-ugnayan dahil lang sa takot na mapag-iwanan. Okay, kailangan ginagawa mo yung mga bagay because ginagawa mo yon para sa sarili mo. Taurus, your next advice card is confidence. Ang tunay na kapangahasan, boldness, confidence ay hindi nanggagaling sa yabang or ego, kundi sa isang noble, banal na pagtitiwala sa mas mataas na kapangyarihan, which is God, the Creator Universe. Bigyan mo ng puwang, ng space, ang isang mas malawak na energy na gagabay sa'yo na lalo na ngayon na naramdaman mo ang energy ng Page of Wands. Hilingin mo na mapuno ka ng faith, ng trust, ng pananalig na hindi nakadepende sa panlabas na anyo. Ang divine confidence na ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na hindi mo akalaing meron ka pala. Kapag kumpiyansa ka sa landas mong pupuntahan, mas madali mong mahaharap ang kahit anumang desisyon na hinihingi ng Two of Swords reversed. Pagdating naman sa relationship mo, malaki ang epekto ng iyong pinagmulan, yung lineage mo, yung family background mo sa iyong kasalukuyang relationships. Sinasabi ng card na to na kailangan mong ayusin ang anumang lamat sa iyong pamilya, lalo na ang pagbibigay ng pagpapatawad, ng forgiveness sa iyong mga magulang upang maging maayos ang takbo ng puso mo. Ang mga issue sa nakaraan ay isang balakid, isa siyang challenge na humaharang sa Two of Cups na energy mo. Kapag napatawad mo ang mga pagkukulang sa iyo ng magulang mo, Taurus, mas magiging malinaw ang pagtingin mo sa pag-ibig.
Huwag mong hayaan ang mga lumang sugat ng pamilya ang magdikta sa kung paano ka magmahal ngayon. Huwag mong hayaan na yung mga past experience mo ang magdikta o magkontrol sa kung paano mo haharapin ang relationships mo. Your next advice card is Aquamarine, Divine Life Purpose. Magtiwala ka sa pahiwatig or signs na at sa sariling kutob na nagtuturo sa iyo ng patungo sa layunin mo, sa goal mo sa buhay. Kung ano man yan. Yung bawat hakbang mo ngayong February ay may gabay. Basta't handa kang makinig sa kalooban mo, sa inner self mo. Ang iyong pag-iral ay may malalim na katuturan. May meaning ito. May purpose. At yung Page of Wands ay sign na yan na nagsisimula ka na sa mission mo. Huwag mong pagdudahan yung direksyon kung saan ka dinadala ng tadhana, kung saan ka dinadala ng universe. Magtiwala ka na ang bawat pagbabago ay bahagi ng isang mas malaking plano para sa ikabubuti mo. So, yan ang reading ninyo. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.